Hello mga kababayan, good afternoon, good evening, good morning po sa lahat ng mga maabot ng video na ito. Mga kababayan, komentaryohan lang po natin kasi parang inahanap po ng Malacanang si BP Sara ngayon kasi dapat daw umuwi na siya kasi may obligasyon daw siya sa Pilipinas. Totoo naman po yun. Pero may presidente naman tayo eh. Siya naman talaga nagtatrabaho ngayon dyan. Hindi, si BP Sara parang ano lang ito. Yung reserve lang ito niya. Anytime na may mangyari sa presidente, yun lang yung trabaho ni BP Sara niyan. Kaya nga gustong-gusto ito magkaroon ng posisyon sa kabinete para lang meron siyang ginagawa. So pakinggan po natin ang interview ulit ni Claire Castro regarding sa nandoon pagka ano mo di umano ni BP Sara doon sa Netherlands. Pakinggan po natin siya mga kababayan. Talagang mabubulagan siya kapag hindi po niya inaalam kung ano ang naging trabaho at magiging trabaho ng administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Okay, now, hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging Pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila BP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Tama, pagka walang hiya nito, mga kababayan, mas gusto pa daw ba, pag si BP Sara daw ang mamuno sa atin, baka lalo daw tayong mapunta sa pagkabagsak natin ng ekonomiya ng Pilipinas. And yet, sinabi niya, mas gusto ba natin yung nandun sa abroad, inaasikaso yung isang tao, although na tatay niya, kaysa yung nandito siya sa Pilipinas para magtrabaho. Madam Claire, ang ano ko lang sa'yo, tama, unang-una, sinabi mo, tatay niya yon. Natural, asikasuhin niya yon. Pilipino din yun. Alisin na natin yung pagkatatay niya. Pilipino din yun. Hinahabol niya yung pagka-illegal na pagka-deport doon sa Netherlands, nung tao na yun. Huwag na nating isipin na tatay yun. Vice-presidente siya, di ba trabaho din yun, ma'am? Trabaho din niya yun. Ang isang obligasyon niya sa isang Pilipino na pinatapon ninyo doon sa Netherlands. Obligasyon niya po yan, ma'am. Bakit? Hindi na ba kayang mamuno ni BBM dyan sa palasyo? At hinahanap niyo si BP Sara? Ma'am, sino ba nagbigay ng travel authority doon? Hanggang April 30 po yata. Di ba po? Sino ba nagbigay noon? Parang kayo, sa opisina din yata ng presidente yun, ma'am eh. Karapatan niya po yun, ma'am. As a public servant, as a vice-presidente, hinabol niya yung maling ginawa ng gobernong ito sa isang tao. Sabihin na natin hindi tatay niya yun, ma'am. Ordinaryong tao yun na hinabol na pinatapon ng gobernong ito doon sa ICC. Trabaho po niya yun na sikasuhin, tulungan. Nakita niya kasi kung paano pagka mali ang ginawa ng gobernong ito. Huwag mo natin i-single out na tatay niya yun. Kahit tatay mo na, ma'am, may tatay ka rin. Sa tingin mo kaya, ma'am, yung tatay mo, pag hinuli ng isang pulis, hindi ka kaya magwawala dyan? Eh, ikaw nga, kliyente mo pa lang, kung paano ka magwala sa presinto eh. Kliyente mo pa lang yun. Kung magwala ka, akala mo, pag pinagsisigawan mo yung mga pulis, gano'n na lang. Oh. Di ba mayroon ka nga doon? Ano ba yun? Yung obstruction ba yun na kaso mo doon sa isang presinto? Pero ma'am, yung pakiramdam lang po ng isang anak sa isang tatay, bakit nyo hinahanap si BP Sara, ma'am? Hindi na ba kaya magtrabaho ni BBM? Alam ni BP Sara obligasyon niya. May opisina siya, nagtatrabaho para sa kanya. At titingin ko naman, nag-usap-usap yan sila kung anong dapat gawin. Siyempre, mayroon naman tayong online, ma'am, na pag-uusap. Kung may meeting na kailangan, online na, di ba? Bakit ganun kayo, ma'am? Kung parang gusto nyo talagang, hindi kayo marunong, wala na ba kayong mga puso? Talagang pagdating sa Duterte, bira kayo ng bira, ma'am?
Ganun na lang bang ano niyo? Ha? Hindi naman yata maganda yun, ma'am. Yung mga banat ninyo, mga alanganin yan, ma'am. Hindi po pwede yan. Mga kababayan. Ba't mo hinahanap si BP Sara? Hindi na ba kayang mamuno ni BBM? Sabihin nyo lang, palisin mo na yan dyan, ma'am. Di ba po? Ba't mo hinahanap yun? Nagtatrabaho din naman yun, ma'am, para sa isang tao na Pilipino. Wag na nating alisin na natin yung tatay niya yun. Obligasyon ng isang gobyerno yun na asikasuhin. Di ba? O, paano hindi masikaso ni BBM? Siya nagpatapon doon. Eh, siya nakakitang mali ang ginawa. Kinidnap nyo. O, pinakidnap nyo yung tao. Palagay mo ng tao yun o tatay man niya yun, karapatan ng isang mamamayang Pilipino na tulungan ng gobyerno. Di ba, ma'am? Abogado ka, alam mo yan. Eh, siyempre, lalo na, tatay niya yun, di siya talaga siya mismo pupunta roon. Ituloy po natin ang kahibangan ni Claire Castro, mga kababayan. Mahirapan po tayo magkaroon ng Pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po ginagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Does it mean that this is the right time for... Tamo? Mahirapan tayo magtrabaho kung ang namumuno nasa ibang bansa. Paano ba mag-isip to? Ma'am, sabi nga ng isang broadcaster doon sa UN25, ma'am, net, ano ba yan? Net 25 ba yun? Nasa talampakan daw, nagtatanong po siya, ma'am, kung nasa talampakan na po daw ba yung utak mo? Ma'am, pakisagot po siya, ma'am, kasi siya po nagsabi noon. Ako, napakinggan ko lang, tinatanong ka po niya, ma'am, kung nasa talampakan na po ba daw ba utak mo? Pakisagot po siya, ma'am, kasi tinatanong ka po. Tawag kasi grabe ka talaga mag-isip, ma'am. Hindi ko mag-gets yung kung saan ka papunta. Kasi isipin mo, si BP Sara, ma'am, alisin na nga natin yung tatay niya yun. Pilipino yun, ma'am. Natural, tatrabahuin niya yun. Pilipino yun. Nagtatrabaho rin yun, ma'am. Lahat ng tulong bibigay niya doon sa taong pinakidnap ninyo. Diba po? Hindi, hayagan naman sinasabi nila BP Sara yun na kinidnap yung tatay niya. May mali ang pagkakaproseso. Diba, ma'am? Huwag naman ganun. Huwag naman para bang wala na siyang karapatan tulungan yung isang tao na isang Pilipino. Karapatan niya po. Bakit, ma'am? Saan ba ngayon si BBM? Tuloy po natin, mga kababayan, ang ano ni Claire Castro. Nakakatawa po for eh. the Vice President to come back and do her job? Is that what you're saying? Obligasyon po niya maging Vice Presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang Vice President. Oh, ma'am, alam niya po. Ma'am, reserva lang po siya. Kung ma-flat po yung presidente, siya po ang papalit. Di ba po? Kaya nga po siya humingi ng trabaho sa gobyernong ito pero nag-resign siya dahil hindi niya na makayanan ang kaliwat ka ng pangungurakot doon sa division niya. Ginagamit yung opisina niya para doon dumadaan yung pera na nakawin. Sinabi niya lang po nung speech niya yan eh. Di ba? Humingi siya ng budget ng 2023 ng 14 billion po yata yon. Tapos, ang dumating sa kanya is 19 billion. Ngayon, nung pagkapasa ng budget, may pumuntang isang congressman, hiningi yung 5 million, hindi siya pumayag. Kasi paano maaayos yung mga repair na mga classroom kung kukunin nyo ito? Sandali lang po mga kabayan. Yun ang sinasabi niya. Doon nagalit ang mga congressman sa kanya. Ang ginawa, dahil hindi binigay yung 5 billion na hiningi nila kay BP Sara, pagdating doon sa pumasang budget ng DepEd, naging 24 billion. Oh, lumaki pa ang hinihingi nila. Naging 10 billion pa yata, almost 10 billion yung nakuha ng mga congressman. Di umano, sabi ni BP Sara yan. Hindi na ba kaya magtrabaho ni
President Marcos, ma'am, kaya kailangan nyo nang pauwiin si VP Sara. Ma'am, ang travel authority niya, pagkakaalam ko, hanggang April 30. Di ba po? So, hanggang April 30 po siya doon, ma'am. Huwag kang mag-alala. Uuwi po yun. Hindi po yun tatakbo yan sa impeachment niya. Harapin niya po yan. Ma'am, huwag kayong mag-alala. O hindi na kaya ni BBM mamuno sa bayan natin. Kaya kailangan siya ang pauwi na. Ganun po ba ang ibig mo sabihin, ma'am? Sige, tuloy po natin si Claire Castro. Presidente. Sabi nga natin, ang Pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Araw-araw, Natural, magtrabaho si BBM. Trabaho niya yun sa mga Pilipino Yun ang trabaho niya. Si VP Sara, spare tire lang ito. Nagkataon, may mga pamilya niya na may problema dahil pinatapon ng gobyernong ito sa ICC, sa Netherlands. Siyempre, asikasuhin niya yun. Total, wala naman siyang oposisyon na wala na siyang hinahawakan. Opisina na lang ng Office of the Vice President. So, ibig sabihin, ang gagawin niya, pupuntahan niya yung tatay niya. Tatay niya yan as a Pilipino din. Hindi lang, although tatay niya, paano ka ba mag-isip, ma'am? Natural, hindi ba makapagtrabaho si BBM nang wala si VP Sara dito? Talagang araw-araw magtrabaho. Pinasok niya yan Walang day off niyan ang presidente. Araw-araw talaga may trabaho yan, ma'am. Anong trabaho niya? Sige nga, party-party. Concert-concert dyan sa Malacanang. Di ba po? Ma'am, huwag mo nang hanapin si VP Sara kasi spare tire lang po yan. Alam niyo po yan ng trabaho ng Vice Presidente. Di ba po? Hindi na ba talaga kaya ni BBM mamuno sa bayang ito? Kaya tuloy na sasabi ni VP Sara na papunta na tayo sa lusak. 3 taon pa siguro, wala na tayo. Baka wala na tayo sa mapa nito. Baon na tayo, mga kababayan. Grabe, ang presidente natin, ang sabi ng spokesperson, pinagmamalaki niya na magtatrabaho daw araw-araw, natural. Kinuha niya yung trabaho niya yan di ba? Alangan naman sisihin niya si VP Sara. Umuwi ka rito, magtrabaho ka rito. Tatay yun. Pilipino yung pinatapon nila sa Netherlands. Na detention center. Siyempre, asikasuhin niya yun. Alisin mo na yung pagkatatay niya. Pupuntahan pa rin ng gobyerno yun. Di ba po? Pasalamat ka pa kay VP Sara. Nililinis yung mga dumi niya. Kinalat ninyo sa Pilipino. Buong mundo, pahinghiya na tayo sa buong mundo. Kasi, ang mismong Pangulo natin, ang nagpatapon doon sa ng isang tao doon sa ICC na wala namang due process. Di ba po? Yun po yung mga kababayan. Ba't nyo hanapin si VP Sara? Ma'am Claire. Asakasuhin mo po yung amo mo, kasapin mo po. Bakit kayo naghahanap ng mga VP Sara? Natural, magtrabaho siya. Silduhan siya ng tao. Hindi dapat siya magreklamo. Diba, ma'am? Hindi pwede yung ganyan. Na kung nandun si VP Sara nasa abroad, isi-isi siya doon? Ang akala mo na isi-isi lang yun? Hindi ganun, ma'am. Huwag kang, kulangot. Kulangot lang. Magdinis ka kaya, baka katulad nga ng sinasabi ng isang broadcaster doon sa Net 25. Baka yung utak mo, ma'am, nasa talampakan nyo na or punong-puno ng kulangot ang utak nyo. Di ba, ma'am? Bakit mo hinahanap si VP Sara, ma'am? Trabaho ng presidente, lahat yan. Ang vice presidente, spare tire lang po yan, ma'am. Pag hindi na kayang mamuno ng presidente, dan take over yan. Kung inamin mo na rin, ma'am, na hindi na kaya ni President Marcos ang pamumuno dyan, magsilayas na kayo dyan.
Iba po. Mga kababayan, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po ulit tayo. Ako po si Deo Durano. Vote straight po tayo mga kababayan. PDP laban. God save the Philippines.